10 taong sakripisyo, sinuklian ng dugo ang muka. Habang nakakulong ako sa madilim na bodega, nagdiriwang si Adrian sa Grand Ballroom kasama ang kanyang kabit. Huwag mong sirain ang karir ko sa kadramahan mo. Ang huling sigaw ng asawa ko bago pinatayan ng telepono. Ngunit hindi ako namatay. Sa tulong ni Dr. Joaquin, ang martir ay nagbalik bilang hatol sa kanilang kasakiman. Pinalitan ko ng lamig ang aking luha. Sisingilin ko ang bawat utang ninyo. Paano wawasakin ng isang duguwang babae ang dalawang nandaraya sa harap ng buong bansa? Nakatali ang dalawa kong kamay sa likod habang nakaluhod ako sa malamig at maruming semento ng sirang bodega sa Quezon City. Yakap ng aking mga bisig ang isang manipis na folder na naglalaman ng mga orihinal na resibo at bank statement. Mga papel na magliligtas sana sa reputasyon ng aking asawa laban sa manipulasyon ng pamilya Vergara. Bawat patak ng dugo mula sa sariwang sugat sa aking kaliwang pisngi ay gumagapang pababa sa aking leeg. Ngunit hindi ko maramdaman ang hapdi nito dahil sa panginginig ng aking mga daliri habang pinipindot ang speakerphone ng telponong nakalapag sa aking kandungan. Leona, huwag mo nga akong pahiyaan ngayon. Gawa-gawa mo lang ang pagdukot na yan para lang sirain ang pinakamahalagang gabi ng buhay ko. Ang boses ni Adrian Soriano ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker ng telepo, nupuno ng matinding galit at kawalan ng tiwala. Sa kabilang linya, malinaw kong naririnig ang tugtugin ng biolin at ang kalansing ng mga baso ng alak sa loob ng mamahaling Grand Ballroom ng lungsod, kung saan kasalukuyan siyang ginawaran bilang pinakabatang associate professor ng universidad. Adrian, pakinggan mo ako. Malamig kong pakiusap kahit na ang bawat paghinga ko ay parang pinupunit ang aking dibdib sa matinding sikip. Hawak ko ang mga patunay na binabayaran ni Celestine ang mga auditor para sa perang nawawala. May mga lalaking nagkulong sa akin dito sa bodega sa Novaliches. Tigilan mo na ang kadramahan mo, Leona. Mabilis niyang putol sa aking salita, ang kanyang boses ay may kasamang malakas na pagsinghal ng kawalan ng pasensya. 1 taon kong pinag-irapan ang parangal na ito. Hindi ako papayag na sirain mo ang karera ko dahil lang sa mababaw na pagseselos mo kay Celestine? Bakit ba napaka-selfish mo? Kailan ka ba matututong mag-isip para sa hinaharap ng pamilyang ito? Bago pa man ako makapagsalita muli, isang malambing at napakahinhing boses ng babae ang yumakap sa kabilang linya sapat upang marinig ng aking tainga. Adrian, mahal, pinalalabas na ng lupon ang mga lalaking sponsor mula sa kumpanya namin. Halika na, naghihintay na sila sa pwesto natin. Papadating na ako, Celestine. Sagot ni Adrian sa kabilang linya sa tonong. Puno ng pag-aalaga at paggalang na kailanman ay hindi niya ipinadama sa akin sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa telpon at nagsalita ng walang kaanting pag-aalinlangan. Umuwi ka na sa bahay, Leona. Huwag kang magpapakita rito sa hotel na ganyan ang hitsura mo. Nakakahiya sa mga bisita. Pinatayan niya ako ng telpon. Ang tunog ng natapos na tawag ay tila isang matalim na balaraw na bumaon ng malalim sa aking dibdib. Sa loob ng 3 segundo, ang buong mundo ko ay tumigil sa pag-ikot. Ang mga alaala ng 10 taong sakripisyo, ang pagtalikod ko sa aking scholarship sa universidad, ang pagbebenta ko sa natitirang lupain ng aking mga magulang sa probinsya upang bayaran ang kanyang tuition sa doctorate degree, at ang mga gabing nagtatrabaho ako bilang encoder habang tinitiis ang matinding paninikip ng aking may sakit na puso. Lahat ng yon ay naglaho tulad ng usok sa hangin. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang matinding sakit na kanina ay nagpapakilabot sa aking katawan ay biglang napalitan ng isang napakalalamig na katahimikan. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pagmamahal at pagiging martir sa aking pagkatao ay permanenteng nadurog. Inilipat ko ang aking tingin sa maliit na siwang ng bintana sa itaas ng bodega. Naririnig ko na ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ng 2 lalaking nagbabantay sa akin sa labas na kasalukuyang nagtatawanan habang nagsisindi ng sigarilyo. Alam kong kapag bumalik sila sa loob, hindi na nila ako hahayaang makalabas ng buhay pa upang magsalita. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa sa may kapal. Sa halip naging napakalinaw ng aking pag-iisip. Gamit ang aking nakataling mga daliri sa likod,
Dahan-dahan kong kinapa ang maliit na button sa gilid ng aking lumang telepono. 3 beses ko itong pinindot ng mabilis, isang automated distress feature na lihim kong ikinonekta sa pribadong email ng aking kaibigan at dating kaklase sa medisina na si Dr. Joaquin Valderrama noong nakaraang buwan. Kasabay nito, dahan-dahan kong itinuon ang aking likod sa nakakabit na pako sa lumang pusteng kahoy sa aking likuran. Inihalo ko ang tahi ng lubid sa kalawanging dulo ng pako. Sa bawat pagkuskos ko ng lubid sa matalim na bakal, ang kalawang at hibla ng abaka ay bumabaon sa balat ng aking mga pulso. Ngunit hindi ko pinayag ang maglabas ng kahit anong ingay ang aking bibig. Ang tanging naririnig sa loob ng bodega ay ang tunog ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng yero at ang marahang paghinga ko na puno ng malamig na determinasyon. Pagkaraan ng 5 minutong walang humpay na pagsubok, naramdaman ko na putol ang huling hibla ng lubid. Mabilis, ngunit walang ingay kong kinuha ang folder ng mga ebidensya at isinilid ito sa loob ng aking jacket. Gumapang ako patungo sa likurang pinto ng bodega kung saan may nabubulok na kahoy na nakatakip sa isang maliit na lagusan patungo sa damuhan. Bago ako tuluyang lumabas, nilingon ko ang telepunong iwan sa semento na may patak ng aking dugo. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino ka talaga, Adrian. Bulong ko sa aking sarili sa tonong wala ng kahit anong emosyon. Mula sa gabing ito, ang bawat utang mo sa akin ay sisingilin ko ng may interes. Gumapang ako sa gitna ng matataas na talahib at putik sa ilalim ng madilim na langit ng Quezon City. Bawat hakbang ng aking mga paa ay accompanied ng matinding kirot sa aking muka at dibdib. Ngunit ang aking isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang manatiling buhay at bumangon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Pagkaraan ng 20 minutong paglakad sa gilid ng madilim na kalsada, nakarating ako sa isang abandonadong waiting shed. Sa malayo napansin ko ang 2 maliwanag na ilaw ng isang mabilis na tumatakbong itim na sasakyan na patungo sa aking kinaroroonan. Huminto ang sasakyan sa aking tapat, kasabay ng tunog ng pagpreno sa basang aspalto. Bumababa ang bintana ng sasakyan sa gitna ng katahimikan ng gabi at doon ko nakita ang nag-aalalang mukha ni Dr. Joaquin Valderrama na nakatitig sa duguan kong mukha ng may matinding gulat at lungkot. Leona, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at lumapit sa akin, hawak ang kanyang emergency medical kit. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang pangangatog sa aking boses nang magsalita ako. Joaquin, huwag mo akong kaawaan. Malamig kong pahayag habang inilalahad ko sa kanya ang folder na hawak ng aking nanginginig na mga kamay. Gamutin mo ang mukha ko at tulungan mo akong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang inaayos ko ang malaking salamin sa muka upang takpan ang makapal na benda sa aking kaliwang pisingi. Ang bawat hakbang ko patungo sa pinto ng bahay ng mga Soriano ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang tanso. Alam ko na ang pagbabalik ko rito ay hindi nangangahulugan ng pagsuko, kundi ito ang pagsisimula ng aking tahimik na digmaan. Sinalubong ako ng mabigat at mapanghusgang katahimikan ng sala. Sa dulo ng mahabang sofa, nakaupo si Doña Consuelo ang aking biyenan habang may hawak na tasa ng tsa. Ni hindi man lang siya tumayo upang tingnan ang aking mga sugat, sa halip isang malamig at mapang-aping titig ang ipinukol niya sa akin mula ulo hanggang paa. Bakit na yon ka lang, Leona, isang tambak na maruruming damit ang naghihintay sa banyo at ang hapunan para kay Adrian ay hindi pa nauumpisahan? Ang kanyang boses ay puno ng asidong tila unti-unting pumupunit sa aking natitirang pasensya. San ka ba nanggaling na babae ka? Huwag mong sabihin na gumagala ka na naman sa kung saan-saan, habang ang anak ko ay nagpapakapagod sa unibersidad. Humihingi ako ng paumanhin, Mama. Tugon ko sa napakahinahong boses. Ibinaba ko ang aking ulo. Pinilit kong mga talang aking mga balikat upang magmukhang mahina at takot sa kanyang paningin. Naaksidente po ako sa daan. May mga kumuha sa akin. Isang malakas na tawa ng panghahamak ang pinakawala ni Doña Consuelo. Ibinaba niya ang kanyang tasa sa lamesa na naglika ng bahagyang tunog sa porselana.
Na aksidente. O sadyang gumagawa ka lang ng kwento para kaawaan ka ni Adrian, tigilan mo ako sa mga ganyang drama, Leona. Kilala kita. Mula nang mapang-asawa mo ang anak ko, wala ka nang ginawa, kundi maging pabigat sa pamilyang ito. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa pintuan ng sala. Pumasok si Adrian, nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling Amerikana mula sa seremonya. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita nang makita ako. Walang pag-aalala, walang pagtatanong kung maayos ba ang aking lagay pagkatapos ang tawag ko sa kanya mula sa bodega. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat ng may kabagsikan. Bahagya akong napaigtad, iniwas ko ang aking balikat mula sa kanyang kamay sa paraang magmumukhang gulat. Ngunit ang totoo ay labis na pandiri ang aking nararamdaman sa bawat dampi ng kanyang balat. Leona, ano ba itong itsura mo? Panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay mababa, ngunit pulo ng gigil. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng ingay. Ang aking dekano at ang pamilya Vergara ay nagtatanong kung bakit hindi kita kasama sa parangal ko. Nakakahiya iisipin nilang wala akong kakayahang alagaan ang sarili kong asawa. Adrian, ang aking mukha. Bulong ko habang itinuturo ang benda na may kaunting bakas pa ng tuyong dugo. May mga lalaking nanggulo sa akin dahil sa mga hawak kong papel tungkol kay Celestine. Huwag mong madamay-damay si Celestine rito. Mabilis na sigaw ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Celestine ay isang iginagalang na propestor at ang pamilya niya ang nagbibigay ng pondo para sa aking pananaliksik. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging tanyag na akademiko ngayon. Ang totoo niyan, Leona, ikaw ang may problema. Masyado kang selosa at paranoid kaya kung ano-ano ang iniimbento mo sa utak mo. Tinitigan ko si Adrian sa pamamagitan ng natitirang bahagi ng aking mga mata na hindi natatakpan ng benda. Ang lalaking ito na minahal ko ng higit sa aking sarili, ang lalaking ipinagluto ko binihisan at itinaguyod sa loob ng 10 taon, ay nakatayo sa harap ko ngayon bilang isang estranjero na walang puso. Pasensya na, Adrian, marahan kong sabi. Pinilit kong gawing pauto ang aking tono habang unti-unting umaatras. Mali marahil ang aking mga hinala, pagod lang ako. Nakahinga ng maluwag si Adrian nang marinig ang aking pagsuko. Isang mapagtagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti at natauhan ka na, anya sa mas malumanay ngunit mapagmataas na tono. Maghanda ka na ng hapunan, pagkatapos ay dalhin mo ang tsaa sa aking silid-aklatan. May mga papeles pa akong kailangang tapusin. Tumanggo ako ng walang kibo at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Habang nagpapakulo ako ng tubig, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na simula ng aking plano. Nang ihatid ko ang tsa sa silid-aklatan ni Adrian, pagkalipas ng 1 oras nakita ko siyang abala sa pagsusulat sa kanyang laptop. Sadya kong inilagay ang tasa malapit sa kanyang siko. Habang inaayos ko ang mga libro sa gilid, napansin ko ang kanyang lumang leather planner na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Doon sa sulok ng huling pahina ay nakasulat ang kanyang paboritong kombinasyon ng password na ginagamit niya sa lahat ng kanyang account, simula pa noong kami ay magkasintahan pa lamang. Kinausap ko siya nang may laming sa aking boses upang tuluyan siyang mawala ng hinala. Adrian, mukhang masakit ang iyong ulo. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gamot? Hindi na kailangan, Leona. Iwanan mo na ako rito at matulog ka na. Huwag mo akong iistorbohin. Malamig niyang sagot nang hindi man lang tumitingin sa akin. Sige, Adrian, magpahinga ka rin pagkatapos. Dahan-dahan akong lumabas ng silid at marahang isinara ang pinto. Hinatulan ko ang oras. Hinintay kong sumapit ang 3:00 ng madaling araw kung kailan ang buong kabahayan ay natutulog na ng mahimbing. Sa katahimikan ng gabi, ang bawat tunog ng aking marahang yabag sa kahoy na sahig ay tila kaba ng isang kriminal. Ngunit ang aking isip ay kasing lino ng kristal. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid-aklatan ni Adrian. Ang tanging liwanag sa loob ay ang buwan na sumisira sa bintana. Lumapit ako sa kanyang mesa, binuksan ang kanyang laptop at inilagay ang password na aking nakita. Bumukas ang kanyang personal na email at mga financial drive.
Mabilis kong isinaksak ang aking dalang flash drive upang simulan ang pag-download ng lahat ng kanyang mga dokumento, mga lihim na transaksyon ng universidad at ang mga mensahe sa pagitan nila ni Celestine Vergara. Habang tumatakbo ang loading bar ng pag-download, binuksan ko ang isang folder na may pangalang Vergara Financials. Doon bumagsak ang aking paningin sa isang lihim na bank account sa ilalim ng pangalan ng aking biyenan na si Doña Consuelo. Naglalaman ito ng 5 milyong piso na may petsang 1 linggo bago ako dukutin sa bodega. Ang nagpadala ay ang mismong kumpanya ng pamilya ni Celestine. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likod. Ang sarili kong pamilya ang aking biyenan ay binayaran upang hayaan akong mamatay o mawala sa buhay ni Adrian. Nasa gitna ako ng matinding pagkagulat nang marinig ko ang isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa likod ng pinto ng silid-aklatan. Mabilis kong hinarap ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa silid na nagpakita sa anino ng isang tao na nakatayo sa may pintuan. Si Doña Consuelo ay nakatayo doon, nakasuot ng kanyang telang pantulog, ang kanyang mga mata ay nanglilisik habang nakatitig sa akin at sa bukas na laptop ni Adrian. May hawak siyang isang makapal na piraso ng papel sa kanyang kanang kamay. Nanatili akong walang kibo sa tapat ng bukas na laptop habang ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang lumalamon sa madilim na silid-aklatan. Sa pintuan nakatayo si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay puno ng hinala at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa akin. Isang mabilis na pagpindot lamang ng aking daliri sa keyboard ang kailangan upang maipasok ang flash drive sa aking bulsa at maikubli ang bukas na folder. Ginawa ko yon ng walang kaanting panging inig ng kamay kasabay ng marahang pagpindot sa side button ng aking telepo o upang simulan ang voice recording feature. Ano ang ginagawa mo rito sa kalagitnaan ng gabi, Leona? Malamig na tanong ng aking biyenan. Pumasok siya sa loob ng silid, ang kanyang mga marahang yabag ay naglika ng bahagyang kalasgas sa makapal na karpeta. Inaayos ko lang po ang mga libro ni Adrian, Mama. Sagot ko sa tonong, walang anumang emosyon. Hindi po ako makatulog dahil sa sakit na aking muka. Isang mapang-alipustang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Inilagay niya sa ibabaw ng mesa ang makapal na piraso ng papel na kanyang hawak kasama ang isang itim na bulpen. Mabuti na ring gising ka pa, aniya habang itinuturo ang linya sa ibaba ng dokumento. Ito ang waiver para sa natitirang 2 ektarya ng lupa ng pamilya mo sa Batangas. Pirmahan mo ito ngayon din. Tinitigan ko ang pamagat ng dokumento sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ito ang huling ari-ariya ng aking mga pumanaw na magulang, ang tanging alaala ng aking pagkabata na ipinangako kong kailanman ay hindi ko ipagbibili. Bakit ko kailangang pirmahan ito, Mama? Mahinahon kong tanong. Ang lupang yang ay nakapangalan sa akin bago pa man kami ikasal ni Adrian. Isang malakas na pagsinghal ng galit ang pinakawala ni Doña Consuelo. Lumapit siya sa aking tapat, ang kanyang muka ay halos ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. At ang kanyang boses ay naging isang matalim na bulong na puno ng lason. Wala kang karapatang magtanong, Leona Sampong. Taon kang pinakain at pinatira ng anak ko sa bahay na ito. Ang lupang yan ang gagamitin naming collateral para sa bagong negosyo na itatayo ni Adrian kasama ang pamilya Vergara. Huwag kang maging makasarili. Utang mo sa amin ang buhay mo, dahil kung hindi, dahil kay Adrian, mananatili kang isang dukhang walang pinag-aralan sa probinsya. Pinagmasdan ko ang kanyang muka, ang mga linya ng katandaan na puno ng greed at kakulangan sa asal. Sa kabila ng kanyang mga pananalita, marahang gumalaw ang aking kamay patungo sa bulpen. Isang malaking tulong pala ang pamilya Vergara sa inyo, Mama? Muling panimula ko sa tonong, tila nagtatanong lamang ng simpleng bagay. Balita ko ay malaki rin ang ibinigay nilang pera sa personal mong bank account nung nakaraang linggo? Mabilis na nagbago ang reaksyon sa muka ng matanda. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at naging balisa ang kanyang paghinga. Ngunit, mabilis din niyang naibalik ang kanyang mapagmataas na tindig. Wala kang pakialam sa mga transaksyon ko. Ang perang yon ay para sa hinaharap ng pamilyang ito, isang hinaharap na wala ka na. Huwag ka na mag-ilusyon.
na magtatagal ka pa bilang asawa ng anak ko. Kapag naging ganap na professor si Adrian at nakasal kay Celestine, itatapon ka rin namin sa kangkungan. Ang bawat salita ng aking biyenan ay malinaw na nai-record ng aking telpono. Ang kanyang sariling pag-amin sa kanilang masamang balak ay nagbigay sa akin ng matinding kasiyahan sa kabila ng lamig sa aking dibdib. Kinuha ko ang bullpen. Sa halip na ang aking opisyal na pirma na nakatala sa aking mga legal na dokumento, gumuhit ako ng isang bahagyang binagong bersyon ng aking sulat kamay, isang peking pirma na madaling mapapatunayan ng kahit sinong handwriting expert sa korte na hindi sa akin kapag dumating ang tamang panahon. Ayan na po, Mama. Nakapirma na ako. Inabot ko sa kanya ang papel nang walang anumang panginginig sa aking mga daliri. Kinuha ng matanda ang dokumento nang may kasakiman sa kanyang mga mata. Ni hindi man lang niya sinuri ang anyo ng pirma. Agad siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid-aklatan habang nagsasalita sa kanyang sarili. Mabuti naman at marunong ka ring matakot. Siguraduhin mong nakahanda na ang almusal bukas bago gumising si Adrian. Nang tuluyang masara ang pinto, pinalabas ko ang isang malalim na paghinga. Kinuha ko ang aking telepono at pinatigil ang recording. Ang maliit na pulang ilaw sa screen na kanina ay kumikislap, ay tuluyan ng namatay. Ngunit ang katotohanang nakatago rito ay mananatiling buhay. Bumalik ako sa aking silid-tulugan. Sa ibabaw ng mesa, nakalapag ang isang lumang wedding album namin ni Adrian. Binuksan ko ito at tinitigan ang aming mga mukha 10 taon na ang nakalilipas ako na may matamis na ngiti at buong tiwala sa hinaharap at si Adrian na nangangako ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Binuhat ko ang album. Walang panginginig, walang luhang pumatak mula sa aking mga mata, at walang kahit anong panghihinayang. Diretso ko itong itinapon sa loob ng itim na basurahan sa ilalim ng mesa. Nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula sa aking telepno. Mula ito kay Dr. Joaquin Valderrama. Leona, hawak ko na ang opisyal na medico-legal report ng iyong sugat sa muka. Sapat ang mga ebidensyang ito upang kasuhan si Adrian ng criminal negligence at abandonment of victim sa ilalim ng batas. Ngunit mag-ingat ka. May kasunod pang isang mensahe mula kay Joaquin. May isang itim na sasakyan na walang plaka ang nakaparada sa tapat ng aking klinika simula pa kaninang hapon. Tila may nagmamanman sa bawat galaw ko rito. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking telepono. Ang laro ay hindi na lamang patungkol sa akin at kay Adrian. Ang pamilya Vergara ay nagsisimula na gumamit ng masasamang paraan upang patahimikin ang sinumang tatangka sa kanilang mga lihim. Napakapit ako sa gilid ng mesa, habang ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumapasok sa bukas na bintana. Ang gabi ay madilim pa rin. Ngunit ang mga bakas ng kanilang mga krimen ay unti-unti nang lumiletaw sa liwanag ng aking mga plano. Pumapasok ang sikat ng araw sa malalaking bintana ng pribadong klinika ni Dr. Joaquin Valderrama na nagbibigay ng kaunting init sa malamig at malinis na silid gamutan. Nakaupo ako sa ibabaw ng examination bed habang marahang tinatanggal ni Joaquin ang lumang benda sa aking kaliwang pisngi. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay puno ng pag-iingat tila ba ang balat ko ay gawa sa marupok na bubog na kapag nabigla ay madaling mabasag. Sa kabila ng matinding sugat at ang tahi na gumagapang mula sa aking cheekbone pababa sa aking labi, walang kahit anong bakas ng awa o pagmamaliit sa mga mata ni Joaquin. Ang naroon lamang ay ang malalim na paggalang. Ang parehong paggalang na ipinapakita niya noong kami ay mga estudyante pa lamang sa universidad at ako ang nangungguna sa aming klase sa pananaliksik. Maganda ang paggaling ng tahi, Leona, aniya, habang dahan-dahang pinupunasan ng antiseptic ang aking balat. Ngunit ang peklat, mananatili ito kung hindi natin gagamitan ng mas advanced na laser surgery sa hinaharap. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa maliit na salamin na hawak niya. Ang pulang linya sa aking pisingi ay tila isang permanenteng marka ng pagtataksil ni Adrian. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kahiyaan. Huwag mong alalahanin ang peklat, Joaquin. Sagot ko sa napakahinahong boses. Ang peklat na ito ang paalala sa akin kung gaano ako kabulag noong mga taong inisip kong ang pagpapakasakit para sa ibang tao ay katumbas ng pag-ibig. Ibinaba ni Joaquin ang kanyang mga gamit sa mesa na naglika ng mahinang tunog sa semento.
Humarap siya sa akin, tinitigan ako ng diretso sa mga mata at dahan-dahang kinuha ang aking kanang kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan sa aking malamig na mga daliri, isang pakiramdam na matagal nang nawala sa aking buhay. Hindi ka biktima, Leona. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng paninindigan. Ikaw ang pinakamatalinong tao na kilala ko. Naisip mo ma magsakripisyo nun? Yun ay dahil malaki ang puso mo, hindi dahil mahina ka. Ngayon ibalik natin ang kaharian mo at ang dignidad na pilit nilang kinuha sa'yo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Isang solong patak ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa aking kanang mata. Bago pa man ito makarating sa aking baba, marahang inangat ni Joaquin ang kanyang kamay at pinunasan ang luha gamit ang dulo ng kanyang hinlalaki. Ang galaw na yon ay napakasimple, napakagalang at walang kahit anong mali siya, ngunit sapat upang magdulot ng isang tahimik na kirot at saya sa aking dibdib. Salamat, Joaquin. Bulong ko habang dahan-dahang binabawi ang aking kamay upang panatilihin ang aming propesyonal na distansya. Magsisimula na ang susunod na yugto ng plano ngayong linggo. Kinuha niya mula sa kanyang drawer ang isang malaking puting envelope at ibinigay ito sa akin. Ito ang mga karagdagang dokumento na hiniling mo tungkol sa mga transaksyon ng kumpanya ng pamilya Vergara, aniya. Ngunit mag-ingat ka, Leona. Bago pa man matuklasan ang mga ito sa universidad, may mga tsismis na ang pamilya Vergara ay may mga nakatagong utang sa mga malalaking negosyante sa Makati. Hindi lang sila basta nandaraya sa akademya, gipit na gipit din ang kanilang pananalapi. Bahagya akong natigilan sa kanyang sinabi. Tinitigan ko si Joaquin ng may kaanting hinala. Paano mo nalaman ang tungkol sa pananalapi ng mga Vergara bago ko pa man ito mahanap sa laptop ni Adrian? Isang misteryosong ngiti ang lumabas sa mga labi ni Joaquin, ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang tunog ng pagkabukas ng pinto ng klinika sa labas. Kailangan ko nang umalis, mabilis kong sabi habang isinusuksok ang envelope sa aking bag. Nang lumabas ako ng klinika patungo sa kalsada, napansin ko ang isang may edad na babae na nakatayo sa tapat ng katabing bakery. Si Marites ang tsismusang kapitbahay ni Doña Consuelo na madalas bumisita sa aming bahay. Nakatitig siya sa akin ng may nanlalaking mga mata habang nakatingin din sa kotse ni Joaquin na nakaparada sa tapat ng klinika. Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako ng mabilis patungo sa sakayan ng jeep at sumakay pabalik sa bahay ng mga Soriano. Inihanda ko ang aking sarili sa anumang pagsalubong. Nang buksan ko ang pintuan ng sala, ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumalubong sa akin kasama ang nakakabangit na katahimikan ng kabahayan. Sa gitna ng sala nakatayo si Adrian. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib at ang kanyang muka ay pulang-pula sa matinding galit. Sa ibabaw ng glass table sa kanyang harap nakakalat ang ilang malalaking larawan mga kuha mula sa gilid ng kalsada kung saan nakikita kaming magkasama ni Joaquin sa labas ng kanyang klinika, kabilang ang sandaling hawak niya ang aking kamay. Saan ka nang galing, Leona? Ang boses ni Adrian ay umalingaw. Sa buong bahay puno ng panunumbat at matinding panlalamig. Nagpunta ako sa doktor para sa aking sugat. Mahinahon kong sagot habang dahan-dahang ibinababa ang aking bag. Lumapit sa akin si Adrian, kinuha ang isa sa mga larawan at isinampal ito sa mesa sa harap ko. Sa doktor o sa lalaki mo? Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa waring kasiyahan. Dahil sa wakas ay may nahanap siyang ibabato sa akin. Akala mo ba hindi ko malalaman? Habang ginagawa mo akong masama sa harap ng ibang tao, nakikipaglandian ka pala sa dating kaklase mo? Ikaw ang nagtataksil sa pamilyang ito, Leona. Ikaw ang walang utang na loob. Tinitigan ko ang larawan sa mesa, pagkatapos ay tinaas ko ang aking tingin patungo sa kanyang mukha. Isang napakalalamig at mabilis na ngiti ang dahan-dahang lumabas sa aking mga labi. Tinitigan ko ang mga larawan sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin patungo sa pulang-pulang mukha ni Adrian. Walang galit sa aking bose, walang panginginig sa aking mga balikat at lalong walang pagtatangka na ipagtanggol ang aking sarili sa kanyang mga paratang. Isang magandang anggulo, Adrian.
Mahinahan kong panimula, habang ang aking mga daliri ay marahang dumadausdo sa gilid ng larawan. Ngunit nakalimutan mo at ng iyong tagapag-ulat na ilagay ang resibo ng klinika kung saan ginagamot ang sugat na iniwan ng iyong pagpapabaya. Huwag mong baguhin ang usapan, Leona. Sigaw niya ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na sumisigaw sa sala. Nakikipagkita ka sa ibang lalaki habang ako ay nagpapakapagod para sa hinaharap natin. Ipakikita ko ito sa mama mo. Ipakikita ko ito sa lupo ng unibersidad para malaman ng lahat kung anong klaseng babae ka. Isang napakahinang tawa ang pinakawalan ko. Lumapit ako sa kanya ng 2 hakbang sapat upang maramdaman niya ang lamig na nagmumula sa aking buong pagkatao. Gawin mo, Adrian. Ipakita mo sa buong mundo. Bulong ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ipakita mo ang larawan kung saan ang asawa mo ay ginagamot ng isang doktor dahil ang sarili niyang asawa ay mas piniling makipagdiwang kasama ang ibang babae habang siya ay duguan sa bodega. Titingnan natin kung sino sa atin ang mawawalan ng honor sa unibersidad. Natahimik si Adrian. Ang galit sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng kaunting pag-aalinlangan. Alam niya ang batas ng akademya, ang pampublikong dungis sa moralidad ng isang opisyal ay nangangahulugan ng agarang pagkasira ng kanyang karera. Umalis ka sa harap ko, Leona. Malambig niyang sabi habang pilit na inaayos ang kanyang Amerikana. May mahalaga akong presentasyon na yung umaga sa boardroom. Huwag kang magkakamaling magpakita doon. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at pumasok sa aking silid. Pagkalipas ng 2 oras sa loob ng malaking conference hall ng Universidad ng Maynila, nakatipon ang lahat ng matataas na dekano miyembro ng Board of Regents at mga kinatawan mula sa kumpanya ng pamilya Vergara. Ang bulwagan ay puno ng lamig mula sa aircon at ang amoy ng mamahaling kape. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Adrian, kumpiyansa at nakangiti habang inaayos ang kanyang projector para sa huling presentasyon ng kanyang 5 milyong pisong research grant. Nakatayo si Celestine Vergara sa gilid ng entablado na kasuot ng eleganteng pulang dress habang nakatitig kay Adrian ng may pagmamalaki. Mga kagalang-galang na miyembro ng lupon, panimula ni Adrian sa kanyang pinaka-profesional na boses. Ang proyektong ito ay magbibigay ng bagong mukha sa ating unibersidad. At upang formal na simulan ang huling yugto ng kagamitan, babayaran na natin ngayon ang paunang deposito para sa ating mga kagamitan mula sa Germany. Inilabas ni Adrian ang kanyang Gold Corporate Credit Card, ang card na nakakonect sa joint account kung saan naroroon ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng aking lupa sa probinsya. Inabot niya ito sa accountant ng universidad upang iswipe sa terminal machine. Nahihiyang lumapit ang accountant kay Adrian pagkalipas ng ilang segundo. Sir Soriano, decline po ang card ninyo? Bulong ng accountant. Ngunit sapat ang lakas upang marinig ng mga nasa unang hanay ng mga upuan. Kumunot ang no ni Adrian. Ano, subukan mo ulit. Baka nagkamali ka lang ng pindot. Muling isinaksak ng accountant ang card. Pagkalipas ng ilang segundo, umiling ito, decline pa rin po, sir. Sinasabi rito na frozen ang account at pinalitan ang lahat ng signatory authorization simula pa kaninang 8:00 ng umaga. Nagsimula magbulungan ang mga dekano sa loob ng bulwagan. Ang mukha ni Adrian ay dahan-dahang namutla habang ang pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang no. Hindi maaari ang tumawag kayo sa bangko? Medyo mataas na ang boses ni Adrian, naalis ang kanyang kumpiyansang hitsura. Sa mismong sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang malaking double door sa likuran ng conference hall. Pumasaw ako sa loob ng bulwagan. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na corporate suit, na accent ng isang eleganteng lace veil na maingat na nagtatakip sa aking tinahing pismi. Ang bawat hakbang ng aking sapato sa semento ay naglika ng pantay at imposing na hirap sa katahimikan ng silid. Ang lahat ng mata ay napabaling sa akin. Si Adrian ay napalunok ng sariling laway habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng podium. Magandang umaga sa ating kagalang-galang na dekano at sa lupon. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malamig malenaw at puno ng authority na kailanman ay hindi nila narinig mula sa akin. Leona, anong ginagawa mo rito?
Bulong ni Adrian sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga labi habang lumalapit sa akin. Umalis ka rito ngayon din. Hindi ko siya tiningnan. Lumakad ako patungo sa gitna ng hapag kung saan nakaupo ang punong dekano. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pag-istur. Bodekano, panimula ko. Habang inilalabas ang isang folder ng mga opisyal na dokumento mula sa bangko. Naparito ako upang ipaalam sa Lupon na ang perang nakatagak sa joint account na ginagamit para sa proyektong ito ay opisyal ko nang ipina-freeze at binawi bilang nag-iisang legal na may-ari ng pondo. Napatayo ang dekano. Anong ibig mong sabihin, Mrs. Soriano? Ang perang iyon ay galing sa bentahan ng aking pamamanang, lupa sa Batangas. Bago pa man kami ikasal ni Adrian. Mahinahon, ngunit matalim kong paliwanag habang ang aking tingin ay nakatitig sa nanginginig na si Adrian. Dahil sa mga hindi inaasahang usapin sa pananalapi at ang kawalan ng transparency sa paggamit ng pondo, pinabawi ko na ang aking pahintulot na gamitin ito sa universidad. Isang matinding ingay ng bulungan ang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga dekano ay nagsimulang magpalitan ng tingin habang si Adrian ay nakatayo doon. Ang kanyang muka ay nawala ng lahat ng dugo at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang slide presentation sa laptop. Kumuha ako ng isang basong tubig mula sa gilid ng mesa at marahang uminom. Pinagmasdan ko ang kanyang pagkakahiya ang bawat patak ng pawis sa kanyang ang kanyang panginginig at ang unti-unting pagguho ng kanyang itinayong imahe sa harap ng buong akademya. Ito ang kanyang unang sampal. Biglang tumunog ang telepono ni Adrian sa ibabaw ng podium. Isang maikling mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Hulog ka na sa bitag niya. Bago pa man makapagsalita si Adrian upang magpaliwanag isang matunog na hiyaw ng sapatos, ang narinig mula sa likuran. Tumayo si Celestine Vergara mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ngunit isang mapanganib at tusong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang lumalapit siya sa akin. Isang napakagandang palabas, Mrs. Soriano. Ang boses ni Celestine ay puno ng kamandag habang humihinto siya sa aking tapat. Ngunit kung tungkol din lang sa transparency ang pag-uusapan, baka gusto mong ipaliwanag sa Lupon kung bakit ang iyong opisyal na pirma ay nakalagay sa lista ng mga peking resibo ng liquidation sa finance office ng universidad. Nakatitig ako kay Celestine Vergara habang ang buong boardroom ay naghari ng isang nakatutuling katahimikan. Ang kanyang mga mata na may bahagyang luha ay nakatingin sa akin ng may halo ng panunuyo at matinding galit. Ang mga miyembro ng Lupon, kabilang ang punong dekano, ay muling nagpalitan ng tingin, tila ba nahahati ang kanilang paniniwala sa aming dalawa? Dahan-dahang labas ni Celestine ang kanyang panyo mula sa kanyang bag. Nagsimulang magbago ang kanyang paghinga, naging mabilis, mababaw, at tila nahihirapan isang perpektong pag-arte ng isang taong inatake ng hika dahil sa matinding stress. Dekano, patawad po. Ang boses ni Celestine ay naging basag at pabulong ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humahawak sa braso ni Adrian. Hindi ko na po kayang manahimik. Matagal ko nang tinitiis ang mga banta at panggipit ni Mrs. Soriano sa akin sa pamamagitan ng mga text at email. Inaatake niya ako dahil lang sa selos at ngayon, pati ang integridad ng aking pamilya ay itinatakpan niya sa kanyang mga maling bintang. Mabilis na dumalo si Adrian sa tabi ni Celestine. Inalaya niya ito sa pag-upo sa pinakamalapit na upuan. Habang ang kanyang mga mata ay nandilisik sa galit na humarap sa akin. Leona, napakasama ng ugali mo. Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay umaangel sa loob ng bulwagan ganap na nakalimutan ang kanyang pinoprotektahang imahe bilang isang maayos na propesor. Wala kang puso, nakikita mo bang nahihirapan si Celestine? Dahil sa ganyang ugali mong puno ng lason kaya kailanman ay hindi kita maibigay ng respeto bilang asawa? Wala kang ginawa, kundi sirain ang mga taong tumutulong sa akin. Tinitigan ko si Adrian. Pagkatapos ay inilipat ko ang aking tingin kay Celestine na patuloy sa kanyang madrama at mababaw na paghinga. Hindi ako natagag. Hindi ako tumaas ng boses. Sa halip, marahan kong inayos ang lace veil sa aking pisingi upang ipakita ang pulang dulo ng aking tinahing sugat. Isang tahimik
ngunit matalim na paalala sa kanilang dalawa ng gabi ng kanilang pagtataksil. Tapos ka na ba sa palabas mo, Celestine? Mahinahon kong tanong. Ang lamig sa aking boses ay nagdulot ng bahagyang paghinto sa madrama nitong paghinga. Humarap ako sa punong dekano at inilabas ang pangalawang folder mula sa aking bag. Dekano, tungkol sa sinasabi ni Miss Vergara na peking resibo na may pirma ko, panimula ko sa napakalinaw na tono. Nagsumite na ako ng opisyal na kahilingan sa Bureau of Internal Revenue at sa NBI Document Examination Division nung nakaraang araw. Inilapab ko ang dalawang opisyal na papel na may tatak ng pamahalaan sa ibabaw ng mesa sa harap ng dekano. Ayon sa forensic handwriting analysis ng NBI, ang mga pirma sa sinasabing peking resibo ng liquidation ay isang clumsy forgery, isang maling panggagaya na ginawa ng isang taong hindi marunong sa cursive stroke. Bukod dito, ang IP address ng computer na ginamit upang i-upload ang mga peking dokumentong iyon sa finance portal ng universidad ay nakatala sa ilalim ng personal na desktop sa opisina ni Miss Vergara sa Finance Department. Natahimik ang buong bulwagan. Ang madrama paghinga ni Celestine ay biglang huminto. Ang kanyang muha na kanina ay namumula sa pag-iyak ay mabilis na namutla tulad ng isang papel. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling siya, gawa-gawa mo lang ang mga papel na yan. Sigaw ni Celestine. Nakalimutan na niya ang kanyang pagpapanggap na nahihirapan sa paghinga habang mabilis na tumatayo mula sa kanyang upuan. Maari ninyong tawagan ang mismong Regional Director ng BIR na nakalagay sa opisyal na tatak dekano. Malamig kong sagot habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Celestine. O maaari din nating ipatawag ang IT department na yun din upang itrace ang IP address sa harap ng buong lupon. Napahawak si Adrian sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita upang ipagtanggol si Celestine. Ang maskara ng pagiging pormal at perpekto ng dalawa ay tuluyan ng nadurog sa harap ng lahat ng opisyal ng universidad. Bumuntong hininga ng malalim ang punong dekano. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at tiningnan si Celestine ng may matinding panggigil at pagkadismaya. Miss Vergara, Professor Soriano, ang mga bagay na ito ay napakaseryoso. Idinedeklara ko na ang agarang pagpapatigil sa proyektong ito habang isinasagawa ang isang malalim na internal audit sa Finance Department. Ang boses ng dekano ay puno ng kapangyarihan. Umalis muna kayong dalawa sa bulwagang ito. Wala nang nagawa sina Celestine at Adrian. Yumuko si Celestine habang mabilis na naglakad palabas ng bulwagan habang si Adrian ay sumunod sa kanya na tila isang basang sisiw na nawala ng lakas. Nang maiwan ako kasama ang dekano sa loob ng silid, pagkaraan ng ilang minuto lumapit sa akin ang matanda. Ang kanyang muka ay puno ng paggalang at kaanting pag-aalala. Mrs. Soriano, napakausay ng iyong paghahanda, bulong ng dekano. Ngunit may isang bagay pa na kailangan mong malaman. Kumunot ang aking noo. Ano po yun, dekano? Kinuha ng dekano ang isang kayumanging sobre mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa aking harap. Isang oras bago magsimula ang pagpupulong nga ito, may isang hindi kilalang tao ang nag-iwan ng sobre ito sa aking mesa. Naglalaman ito ng orihinal na kopya ng iyong master's thesis mula sa nakaraang 10 taon ang mismong thesis na kinuha at ipinasa ni Adrian bilang sarili niyang doctorate dissertation sa ibang bansa. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Kung mapatutunayan na ang thesis na ito ay sa iyo, Leona, patuloy ng dekano, mawawala ng bisa ang doctorate degree ni Adrian at formal siyang tatanggalan ng lisensya bilang propesor. Ngunit ang nagpadala ng sobreng ito ay nag-iwan ng isang maikling sulat para sa iyo. Nais kanyang makipagkita sa kanya ngayong gabi sa isang kilalang cafe sa Roxas Boulevard? Tinitigan ko ang kayumangging sobre sa ibabaw ng mesa. Ang amoy ng antiseptic sa aking sugat at ang matapang na pabango ni Celestine na naiwan sa silid ay tila naghalo. Ngunit ang aking isip ay nakatuon lamang sa tanong kung sino ang lihim na taong ito na nagtatanggol sa akin mula sa dilim. Pumapasok ang malamig na simoy ng hangin mula sa Manila Bay sa loob ng maliit at tahimik na cafe sa Roxas Boulevard.
Nakaupo ako sa pwesto sa sulok habang pinagmamasdan ng isang may edad na babaeng nakasuot ng simpleng damit na nakatitig sa akin ng may halo ng takot at pagsisisi. Siya si Elena, ang dating punong accountant ng kumpanya ng pamilya Vergara na biglang tinanggal sa trabaho noong nakaraang taon matapos siyang pagbintangan ni Celestine sa isang pekeng kaso ng pagnanakaw. Mrs. Soriano, Ako ang nagpadala ng sobre sa dekano. Ang boses ni Elena ay mahina at nanginginig habang inilalapit niya ang kanyang tasa ng kape sa kanyang mga labi. Matagal kong itinago ang kopya ng iyong master's thesis dahil ginamit ako ni Celestine upang baguhin ang mga petsa ng dokumento para sa PhD application ni Adrian sa abroad. Inilapag ko ang aking mga kamay sa mesa. Tinitigan siya ng may buong pag-unawa. Bakit mo ginagawa ito ngayon, Elena? dahil hindi na ako makatulog sa gabi habang nakikita kong nasisira ang buhay mo. Sagot niya, ang mga mata ay puno ng tunay na pagsisisi. Ang pamilya Vergara ay baon sa utang sa mga malalaking financier sa Makati. Ginagamit lang nila ang pangalan at posisyon ni Adrian sa universidad upang makakuha ng mga bagong loan sa bangko. Kapag nakuha na nila ang pera, itatapon din nila si Adrian tulad ng ginawa nila sa akin. Bumuntong hininga ako. Ang bawat piraso ng palaisipan ay unti-unti nang nabubuo. Ang pamilya Vergara ay hindi mga tunay na mayaman. Sila ay mga mandaraya na naghahanap ng panibagong biktimang tulad ni Adrian upang pagtakpan ang kanilang pagkalugi. Salamat sa katapangan mo, Elena. Mahinahon kong sabi habang inilalagay ang isang business card ng abogado ni Joaquin sa kanyang harap. Tutulungan ka ng abogadong ito na linisin ang pangalan mo sa kasong ipinataw sa iyo ni Celestine. Nang umuwi ako sa bahay ng mga Soriano pagkalipas ng 2 oras, sinalubong ako ng isang napakagulong sala. Ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ay nakakalat sa sahig at ang pinto ng silid-aklatan ay nakawagwag. Nakatayo si Adrian sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng matinding desperasyon. Sa sulok ng silid, napansin ko si Doña Consuelo na mabilis na nag-eempake ng kanyang mga mamahaling bag sa loob ng kanyang kwarto. Saan ka nang galing, Leona? Ang boses ni Adrian ay garalgal at may halong banta habang lumalapit sa akin. Alam mo ba kung anong nangyayari ngayong hapon? Sinuspend ako ng universidad. Lahat ng accounts ko ay blocked. Hindi ko mabili ang mga kailangan ko. Tinitigan ko siya nang walang kahit anong takot. Kumuha ako ng isang basong tubig mula sa kusina at dahan-dahang humarap sa kanya. Yon ang nararapat sa'yo, Adrian, malamig kong sagot. Ganyan ka na ba talaga kataksil? Sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang hawakan ng aking mga balikat. Ngunit mabilis akong umatras. Ako ang asawa mo. Ako ang nagbibigay sa iyo ng karangalan. Kapag bumagsak ako, magiging wala ka ring halaga. Isang dukhang babae ka lang na pinalaki sa probinsya na walang mararating kung wala ako. Isang napakalalamig na niiti ang dahan-dahang lumabas sa aking mga labi. Kinuha ko ang silver wedding ring na matagal ko nang itinago sa loob ng aking bulsa. Ang singsing na nagpatali sa akin sa kanya sa loob ng 10 taon. Inilagay ko ang aking kamay sa ibabaw ng kanyang tasa ng kape na nakalapag sa mesa, at marahan kong ibinagsak ang singsing sa loob nito. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Tingnan mo ako ng mabuti, Adrian. Ang aking boses ay naging isang matalim na bulong na bumaon sa kanyang pagkatao. Ang jiaosu na kinauupuan mo ngayon ay itinayo gamit ang aking dugo, pawis at sakripisyo. Ang mga librong isinulat mo ay galing sa aking utak. Wala kang itinaguyod, Adrian. Ikaw ay isang magnanakaw na nagsuot ng Amerikana. Lumapit si Doña Consuelo mula sa kanyang silid, hawak ang kanyang malaking bag at galit na sumigaw sa akin. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang anak ko, Leona. Walang utang na loob. Manahimik ka, Mama. Mahinahon, ngunit matalim kong baling sa matanda. Alam ko kung magkano ang natanggap mo mula kay Celestine at siguraduhin mong nakahanda ang abogado mo dahil ang perang yon ay patutunayan kong galing sa illegal na transaksyon. Natahimik ang matanda.
Ang kanyang muka ay namutla at mabilis siyang pumasok muli sa kanyang silid upang mag-lock ng pinto. Naiwan si Adrian na nakatitig sa singsing na nakalubog sa kanyang tasa ng kape. Ang kanyang mata ay puno ng matinding pagkabigla at takot dahil sa wakas ay napag-alaman niyang wala na siyang anumang kapangyarihan sa akin. Tumunog ang aking telepono sa bulsa. Lumabas ako sa beranda upang sagutin ang tawag mula kay Dr. Joaquin Valderrama. Leona. Ang boses ni Joaquin sa kabilang linya ay puno ng kagyat na pag-aalala. Kagagaling lang ng abogado ko sa International Academic Publishing Board. Inaprubahan na nila ang huling draft ng research paper ni Adrian na ninakaw sa'yo. Nakatakda itong ipagbawas at ipublish sa buong mundo sa loob ng 48 oras sa ilalim ng pangalan niya. Napakapit ako sa barandilya ng beranda habang nakatitig sa madilim na kalangitan. Kung maipagbawas iyon sa ilalim ng pangalan niya Leona, patuloy ni Joaquin, magiging mas mahirap para sa atin na patunayan sa International Court na ikaw ang tunay na may-ari ng pananaliksik. Nakatayo ako sa gitna ng mataas na bulwagan ng Universidad ng Maynila habang ang sikat ng araw ay tumatama sa mga luma, ngunit masiselang post ng gusali. Sa aking kanang kamay, hawak ko ang isang makapal na itim na binder na naglalaman ng aking orihinal na handwritten field notebooks mula 10 taon na ang nakalilipas mga pahinang may dilaw na bakas ng panahon at may sarili kong sulat kamay kung saan nakatala ang bawat datos ng pananaliksik na ipinasa ni Adrian sa kanyang pangalan. Sa tabi ko nakatayo si Dr. Joaquin Valderrama, kasama ang 2 senior legal counsel na dalubhasa sa intellectual property rights. Naisumitan natin ang injunction sa International Publishing Board sa Switzerland, Leona. Ang boses ni Joaquin ay puno ng tiwala at paninindigan. Pinatitigil na nila ang pagpapalabas ng papel ni Adrian habang sinusuri ang mga patunay na ibinigay natin. Tinitigan ko ang pinto ng registrar's office. Pumasok ako sa loob at iniharap sa opisyal ang aking mga legal na dokumento para sa formal na pagbabalik ng aking pangalan bilang estudyante at mananaliksik. Inabot ng opisyal ang formulyo sa akin. Pakipirmahan po rito, ma'am. Kinuha ko ang bulpen. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon ng pagiging isang bayarang boses sa likod ng kurtina, isinulat ko ang aking buong pangalan ng walang alinlangan, Leona Marquez. Wala na ang apelidong Soriano. Wala na ang kadenang nagtali sa akin sa isang lalaking walang ginawa, kundi bawiin ang aking liwanag. Nang lumabas ako ng opisina, patungo sa marbol na pasilyo ng unibersidad, narinig ko ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga sapatos na lumalapit mula sa aking likuran. Leona, sandali lang. Lumingon ako. Si Adrian na nakasuot ng lukot na kamisya at may malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay patakbong lumalapit sa akin. Walang bakas ng dating mapagmataas na professor sa kanyang hitsura. Ang naroon lamang ay ang isang lalaking desperado at nawawalan ng kontrol sa kanyang buhay. Tinangka niyang hawakan ang aking kamay, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa aking balat, mabilis na humakbang si Joaquin sa aking harap upang harangan siya. Huwag mong hahawakan ng kliyente ko, Professor Soriano, malamig na banta ni Joaquin. Tinitigan ako ni Adrian sa likod ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at luha. Leona, pakiusap mag-usap tayo ng 2 lang. Ang kanyang boses ay nanginginig at garalgal. Nagkamali ako. Nasilaw ako sa mga pangako ni Celestine. Nayan ko lang nare-realize na ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Magsimula tayo muli, Leona. Iiwan ko si Celestine. Babawi ako sa'yo. Lumabas ako mula sa likod ni Joaquin. Tinitigan ko si Adrian nang may napakalalamig at tahimik na mga mata, isang titig na walang galit, walang sakit, kundi purong kawalan ng pakialam. Magsimula muli. Mahinahon kong tanong ang aking boses ay umalingongaw sa tahimik na pasilyo. Adrian, ang pangalang Soriano ay dumi na sa aking sapatos. Wala ka nang babalikan dahil ang babaeng itinapon mo sa bodega nung gabing yon ay matagal ng patay. Napahawak si Adrian sa kanyang ulo, tila hindi matanggap ang lamig ng aking mga salita. Ganyan ka na ba katigas? Sigaw niya sa desperasyon. Gagawin mo ba talagang kulungan ang bagsak ko? Paano ang mama ko? Paano ang hinaharap ko?
Ikaw ang gumawa ng sarili mong kulungan, Adrian. Sagot ko habang tumatalikod na upang maglakad palayo. Ngunit bago pa man kami makarating sa hagdanan, lumitaw si Celestine Vergara mula sa anino ng kabilang koridor. Nakasuot siya ng maitim na salamin sa mata upang itago ang kanyang namumulang mga mata, ngunit ang kanyang tindig ay puno pa rin ng matinding kapal ng mukha. Lumapit si Celestine sa akin at sa isang mababang bulong na puno ng kamandag, nagsalita siya ng ilang pulgada lamang ang layo sa aking tainga. Akala mo ba nanalo ka na, Leona? Ang kanyang boses ay tila isang ahas na sumisitsit. Nabayaran na ng pamilya ko ang 3 matataas na miyembro ng Board of Regents para sa gaganaping Grand Academic Recognition Ceremony bukas ng gabi. Ang petisyon mo ay iwawaksi bilang walang kwentang usapin ng selos. Mananatiling profesor si Adrian at ikaw ay mananatiling isang dukang walang patunay. Tinitigan ko si Celestine. Hindi ako kumurap. Isang marahang ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Gawin mo ang lahat ng kaya mong bilhin, Celestine. Bulong ko pabalik. Dahil bukas ng gabi sa harap ng buong bansa at ng media, titingnan natin kung ang pera mo ay kayang bumili ng katotohanan. Bago pa man makasagot si Celestine, mabilis na lumapit ang secretary ng universidad sa aming kinaroroonan may hawak na isang opisyal na paunawa mula sa rektor. Mrs. Marquez, Professor Soriano, Miss Vergara, panimula ng secretary. Dahil sa matinding atensyon ng media at ng publiko sa usaping ito, nagdesisyon ang rektor at ang International Board na isagawa ang huling pagdinig at hatol ng live sa gitna ng entablado sa Grand Academic Recognition Ceremony bukas ng gabi. Napasinghap si Celestine. Si Adrian ay napahawak sa pader upang hindi matumba. Tinitigan ko ang paunawa sa kamay ng secretary. Ang oras ng paghuhukom ay nakatakda na. Ang buong Grand Ballroom ng Maynila Hotel ay puno ng nakatutuling liwanag ng mga ilaw mula sa malalaking chandelier at ang tuloy-tuloy na pagkislap ng mga kamera ng mga pambansang mamamahayag. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nakatipon ang lahat ng matataas na miyembro ng Board of Regents, ang rektor ng universidad, mga opisyal ng gobyerno, at ang pamilya Vergara na nakaupo sa unang hanay ng mga upuan sa VIP section. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Adrian, nakasuot ng kanyang pinakamamahaling barong Tagalog. Ngunit ang kanyang muka ay kasing puti ng chalk, habang ang pawis ay patuloy na gumagapang sa kanyang leeg. Sa tanya si Doña Consuelo ay nakaupo ng napakatuwid. Nakasampay ang kanyang mamahaling alahas pilit nang umingiti sa mga reporter upang itago ang matinding kaba. Nakatayo si Celestine Vergara, sa kabilang dulo nakasuot ng mamahaling gaon habang nakikipag-usap sa 3 miyembro ng board na kanyang binayaran ang mga taong inasahan niya magtatanggol sa kanila ngayong gabi. Dahan-dahan kong inayos ang aking dress na kulay itim, isang simpleng gawa, ngunit napaka-elegante na nagpapakita ng aking tinahing pisingi ng buong katapangan. Walang takip, walang veil. Ang peklat na iyon ay hindi natanda ng aking paghihirap. Ito ang aking korona ng tagumpay. Mula sa Universidad ng Maynila, inanyayahan natin si Mrs. Leona Marquez para sa huling pahayag sa ginagawang pagsusuri sa pananaliksik. Ang boses ng tagapagsalita ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mga malalaking speaker sa buong bulwagan. Naglakad ako patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makintab na sahig ay nakatutok sa pambansang telebisyon na nag-e-air ng seremonya ng live sa buong bansa. Nang makarating ako sa harap ng podium, tinitigan ko ang libu-libong taong nakatingin sa akin. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging napakabigat. Magandang gabi sa ating kagalang-galang na rektor, sa mga miyembro ng lupon at sa buong sambayan ng Pilipino na nanonood ngayong gabi. Panimula ko sa napakahinahon at napakalinaw na boses. Inilabas ko ang isang maliit na remote control mula sa aking bulsa at pinindot ito. Sa likod ko ang higanting LED screen na nakakabit sa entablado ay nagbago ng palabas. Sa halip na ang aking pahayag, lumabas sa screen ang 2 dokumento na nakalagay na magkatabi sa kaliwa ay ang aking orihinal na master's thesis mula 10 taon na ang nakalilipas na may opisyal na tatak ng registrar at sa kanan ay ang doctorate dissertation ni Adrian Soriano
na ipinasa sa ibang bansa. Isang matinding hiyaw at bulungan ng pagkagulat ang sumabog sa buong ballroom. Ang mga salita, ang mga formula, at ang mismong konklusyon ng dalawang dokumento ay eksaktong magkapareho, isang malinaw at hindi maikakailang ebidensya ng malawakang playo at pagnanakaw ng intelektual na pagmamay-ari. Ang dokumentong nasa kanan ay ang pananaliksik na naging dahilan upang gawing associate professor si Dr. Adrian Soriano. Ang aking boses ay manatiling malamig at walang kapantay na kontrol. Ngunit ang dokumentong nasa kaliwa ay ang aking gawa, isang gawa na ninakaw sa akin habang ako ay nananahimik bilang kanyang asawa sa loob ng 10 taon. Mabilis na tumayo si Adrian mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahiyaan. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling siya, sirang isip ng babaeng yan. Sigaw ni Adrian habang sinusubukang lumapit sa entablado. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga security guard ng universidad. Hindi ko siya pinansin. Pinindot ko muli ang remote control. Sa pagkakataong ito, ang audio recording ng boses ni Celestine Vergara at ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa mga speaker ng ballroom ang kanilang pag-uusap tungkol sa kung paano nila gagamitin ang pangalan ni Adrian upang makakuha ng 5 milyong loan sa bangko at kung paano nila binayaran ang mga peking auditor. Kasunod nito ay ang voice recording ng tawag ko kay Adrian mula sa bodega noong gabing iniwan niya ako habang duguan. Leona, huwag mo akong pahiyaan ngayon. Gawa mo lang ang kidnap na yan para sirain ang karir ko. Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na narinig ng bawat dekan at bawat mamamahayag at ng buong bansa. Ang buong ballroom ay naging tila isang sumabog na bulkan. Ang mga reporter ay mabilis na tumayo at nagsimulang kumuha ng mga larawan sa nanginginig na sina Adrian at Celestine. Ang 3 miyembro ng board na binayaran ni Celestine ay mabilis na yumuko at nagtangkang lumabas sa pinto sa matinding kahiyaan. Sa mismong sandaling iyon, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang 5 ahente ng National Bureau of Investigation na pinamumunuan ng isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. Lumapit ang mga ahente kay Celestine Vergara. Celestine Vergara, inaresto ka sa kasong syndicated estafa, falsification of public documents at fraud. Ang boses ng opisyal ng NBI ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Nagsimimulang humagulgol at sumigaw si Celestine habang nilalagyan ng piring ang kanyang mga pulso ng bakal na piring. Ang kanyang mamahaling gaon at ang kanyang pa-victim na arte ay wala nang silbi sa harap ng mga kamera ng media. Sa kabilang dulo si Doña Consuelo ay lumapit sa ibaba ng entablado. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawala ng ningning habang siya ay dahan-dahang lumuluhod sa simento sa harap ng maraming tao. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa akin habang umaagos ang kanyang mga luha. Leona, maawa ka sa amin, anak? Ang boses ng matanda ay garalgal sa matinding pagmamakaawa. Patawarin mo kami, pamilya mo pa rin kami, huwag mong ipakulong ang anak ko. Tinitigan ko ang aking biyenan na nakaluhod sa aking paanan. Ang matandang iwalang ginawa kundi insulting ang aking pagkatao. At pilit na bagon ang aking dignidad ay nakaluhod na ngayon sa labas ng aking kapangyarihan. Umatras ako ng isang hakbang. Tiningnan ko siya ng may napakalalamig na mata. Ang pamilya ay hindi nag-iiwan ng sugat sa muka at puso ng kanilang kasama, Doña Consuelo. Ang aking boses ay naging isang pampublikong hatol. Ang utang ninyo sa akin ay hindi mababayaran ng luha. Pinalibutan ng mga ahente ng NBI si Adrian. Habang nilalagyan ng bakal na piring ang kanyang mga kamay, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi, takot at pagmamakaawa. Leona, pakiusap. Leona, sigaw ni Adrian habang dinitirito siya ng mga pulis palabas ng bulwagan sa harap ng tuloy-tuloy na pagkislap ng mga ilaw ng mga kamera. Hindi ko na siya tiningnan muli. Tumalikod ako sa podium at naglakad patungo sa gilid ng entablado. Doon nakatayo si Dr. Joaquin Valderrama. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin upang alayan ako sa pagbaba sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding pagmamalaki at paggalang. Malaya ka na, Leona, bulong ni Joaquin habang hawak ang aking kamay.
Huminga ako ng malalim. Ang malamig na hangin ng bulwagan ay naging napakatamis lasapin. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na at ang aking bagong umaga ay opisyal nang nagsisimula. Pumapasok ang maliwanag na sikat ng araw sa malaking silid ng Korte Sibil ng Maynila. Sa ibabaw ng wooden bench na kalapag ang opisyal na formular, yun ang annulment decree, ang dokumentong formal na nagwawakas sa 10 taong kasal namin ni Adrian Soriano. Inabot ng Wes ang bulpen sa akin. Sa pinal na pagkakataon, pinalitan ko ang huling bakas ng aking nakaraan sa pamamagitan ng paglagda ng aking pangalan, Leona Marquez. Nakatayo sa kabilang dulo ng bariles si Adrian, nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo at nakagapos ang mga kamay ng bakal na piring. Ang kanyang dating maayos na buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga pisingi ay hupa, at ang kanyang mga mata ay wala ng kahit anong ningning ng pagmamataas. Si Celestine naman ay nahaharap sa 10 taong pagkabilanggo ng walang piyansa dahil sa malawakang estafa at pagnanakaw sa pondo ng unibersidad. Habang ang kumpanya ng kanyang pamilya ay formal nang idineklarang bangkarota ng korte. Tinitigan ako ni Adrian sa pamamagitan ng babasaging pader na naghihiwalay sa aming dalawa bago siya ibalik ng mga gwardya sa kanyang selda. Leona, ang kanyang boses ay mahina at pabulong sa pamamagitan ng maliit na speaker ng pader. Ito na ba talaga ang huli natin? Wala na ba talagang pag-asa na mapatawad mo ako? Tinitigan ko siya ng may buong kapanatagan. Walang galit sa aking dibdib, walang pagnanais na makipag-away, kundi purong katahimikan. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang pagpapatawad, Adrian. Mahinahon kong sagot, ang aking boses ay naging isang pinal na pamamaalam. Ngunit ang pagpapatawad ay para sa aking sariling kapayapaan ng isip, hindi upang ibalik ang mga bagay na pilit mong dinurog. Ang bawat tao ay dapat magbayad sa mga bakas na kanilang iniwan. Tumalikod ako at naglakad palabas ng korte nang hindi na nililingon ang kanyang pag-iyak sa likuran. Pagkalipas ng 2 linggo sa loob ng aking bagong opisina sa Universidad ng Maynila, nakatayo ako sa harap ng malaking bintana na nakatutok sa malawak na hardin ng campus. Ang pinto ng aking opisina ay may bagong brass plate na nakaukit ang mga salitang Professor Leona Marquez, Head of Social Research Department. Bumukas ang pinto at dahan-dahang pumasok si Doña Consuelo. Nakasuot siya ng simpleng damit, wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang dating mapagmataas na tindig. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na velvet box, ang lalagyan ng sinaunang kuwintas na gawa sa ginto na pagmamay-ari ng aking pumanaw na ina na ninakaw niya mula sa aking kwarto noong nakaraang taon. Inilapag ng matanda ang kahon sa ibabaw ng aking mesa nang may nanginginig na mga daliri. Leona. Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng hiya at pagmamakaawa. Ibinabalik ko na ang kwintas ng mama mo. Patawarin mo ako sa lahat ng masasamang salita na ipinukol ko sa iyo noon. Nabenta na ang bahay namin upang bayaran ang mga utang ni Adrian. Wala na kaming natira. Tinitigan ko ang velvet box, dahan-dahan ko itong binuksan at kinuha ang kwintas ng aking ina. Inilagay ko ito sa aking leeg. Nararamdaman ang lamig at tamis ng alaala ng aking pamilya. Tinatanggap ko ang kwintas ng aking ina, Doña Consuelo. Mahinangan kong pahayag habang nakatitig sa matanda. Ngunit ang pintuan ng aking buhay ay permanenteng nakasara na para sa inyo. Huwag ka nang babalik dito. Yumuko ang matanda sa matinding kahiyaan, tumango ng marahan at dahan-dahang naglakad palabas ng aking opisina. Ilang minuto pagkaraan, naglakad ako patungo sa malaking lecture hall ng universidad para sa aking unang klase bilang ganap na propesor at tagapagtatag ng Marquez Foundation para sa mga kababaihan. Ang bulwagan ay puno ng daan-daang mga estudyante, karamihan ay mga kababaihan, nagmula sa mga mahihirap na probinsya na binigyan ng scholarship ng aking pundasyon. Nang tumayo ako sa harap ng pisara, kinuha ko ang tsyok at isinulat ang aking pangalan sa malalaking titik. Profesor Leona Marquez. Ang buong bulwagan ay sumabog sa isang matinding palakpakan ng paggalang at pagmamahal. Marahang hinawakan ng aking mga daliri ang tinahing peklat sa aking kaliwang pismi. Ang peklat na ito ay hindi na simbolo ng pagtataksil.
Ito ang patunay na ang isang babae ay kayang bumangon mula sa pinakamadilim na hurno ng buhay at maging mas rukre kaysa kailanman. Sa likuran ng lecture hall, nakatayo si Dr. Joaquin Valderrama sa tapat ng pinto. Nakasuot siya ng kanyang malinis na puting coat, may hawak na isang simpleng buke ng sariwang bulaklak ng sampagwita at nakatitig sa akin ng may pinakamalalim na paghanga at pagmamahal sa kanyang mga mata. Numiti ako sa kanya mula sa entablado isang ngiti ng isang malayang babae na handa nang sumulat ng panibagong kabanata ng kanyang buhay kasama ang taong tunay na nagpapahalaga sa kanyang dignidad. Pumapasok ang malambot na sikat ng araw ng dapit hapon sa loob ng bagong gusali ng Marquez Foundation para sa mga kababaihan sa lungsod ng Maynila. Ang amoy ng sariwang bulaklak ng sampagita na nakalagay sa bawat mesa ay nagbibigay ng kakaibang bango at kapanatagan sa buong bulwagan kung saan daan-daang mga iskolar na kababaihan ang masa ay nagtitipon para sa taunang pagdiriwang ng pundasyon. Nakatayo ako sa gilid ng malaking beranda habang pinagmamasdan ang mga ngiti at halahak ng mga batang babaeng dating pilit na pinatitigil sa pag-aaral ng kanilang mga pamilya upang magsilbi sa bahay, ngunit ngayon ay may hawak ng sariling mga libro at pangarap. Napakagandang tanawin, Profesor Marquez, ang mababang boses ni Dr. Joaquin Valderrama ay narinig ko mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko si Joaquin na naglalakad patungo sa akin. Nakasuot siya ng simpleng barong, ang kanyang mga mata ay puno ng parehong paggalang at lalim ng pagtingin na ipinadama niya sa akin simula nung unang araw na ginamot niya ang aking sugat sa klinika. Inabot niya sa akin ang isang tasa ng mainit na tsaang herbal. Iniisip mo pa rin ba ang nakaraan, Leona? Kinuha ko ang tasa mula sa kanyang mga kamay na ramdaman, ang init nito sa aking mga daliri. Marahan kong iniling ang aking ulo habang itinutuon ang aking tingin sa malayo sa kalangitan ng Maynila na nagpapalit ng kulay mula sa ginto patungo sa rosas. Hindi na, Joaquin. Mahinahon kong sagot, ang aking boses ay puno ng malalim na kapayapaan. Ang nakaraan ay isang luma at saradong libro na. Ang mga taong nag-iwan ng sugat sa akin ay nagbabayad na sa kanilang sariling mga kabayaran sa ilalim ng batas at ng hustisya ng buhay. Si Adrian ay patuloy na naglilingkod sa kanyang parusa sa bilang guan na wala ng lahat ng kanyang mga titulo, ari-arian at karangalan sa lipunan. Si Celestine ay nag-iisa sa kanyang malamig na selda, tinalikda ng sarili niyang pamilya upang iligtas ang kanilang natitirang pangalan. At si Doña Consuelo ay nabubuhay sa isang maliit na kwarto sa probinsya, nakakaranas ng matinding kayaan at pagsisisi sa bawat araw ng kanyang natitirang buhay. Maraming tao ang nagtanong sa akin kung pinatawad ko na ba sila. Ang pagpapatawad na ipinagkaloob ko ay hindi nangangahulugan ng pagpapawalang sala sa kanilang mga ginawa. Pinatawad ko ang aking sarili sa paggawang bulag sa pag-ibig nung mga taong inakala kong ang sakripisyo ay katumbas ng halaga ng isang babae. Pinatawad ko ang aking nakaraan upang ang aking puso ay hindi manatiling nakakulong sa laso ng pot. Paano ang puso mo ngayon, Leona? Marahang tanong ni Joaquin habang tumatayo sa aking tabi ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa aking kamay na nakahawak sa barandilya, naghihintay ng aking pahintulot. Dahan-dahan kong inilagay ang aking mga daliri sa ibabaw ng kanyang palad. Hinalikan niya ang aking mga daliri ng may buong paggalang at pagmamahal. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng aking pagpapakasakit, kundi nag-aangat sa aking pagkatao at kalayaan. Ang puso ko ay malaya na, Joaquin, bulong ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. At handa na itong magmahal ng walang takot. Humarap ako sa malaking salamin sa gilid ng beranda. Pinagmasdan ko ang aking refleksyon, ang aking buhok na maayos na nakatali ang aking mga matang puno ng liwanag at ang tinahing peklat sa aking kaliwang pisngi na ngayon ay naging isang magandang marka ng aking pagtatagumpay. Sa bawat babaeng Pilipina na nakikinig sa aking kwento, tandaan ninyo ito. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming dusa ang kaya niyang tiisin para sa ibang tao. Ang pinakamalakas at pinakamagandang bersyon ng iyong sarili ay hindi binuo mula sa kawalan ng sugat,
kundi mula sa kung paano mo ginawang sandata at korona ang bawat peklat na iniwan ng mundong ito upang tumayo ng mag-isa rakro at may buong dignidad. Dahan-dahan kaming naglakad ni Joaquin pabalik sa loob ng maliwanag na bulwagan habang ang aming mga anino ay magkasamang naglalaho sa ilalim ng gintong liwanag ng bagong bukas.